Methods used in acquiring information. Number 10. By means of informant and informer. There's a difference between the informant and the informer. Okay? Huwag malilito. Kapag informant, and the person who gives information to the police authorities relative to a crime. Nagbibigay ng info kaugnay sa nangyaring krimen freely. Kapag naman informer, okay, a person who provides information to police on a regular basis. They are either paid regularly or in case-to-case basis or none at all. So, kapag naman informer, is ito yung binabayadan to provide information. Okay? Kapag informant, freely nagbibigay ng info. Kapag informer, may reward. Okay? O kaya may kapalit. So, there's the types of informants. 9 types of informants. The first one is anonymous informant. Provides information without revealing their identity. So, anonymous. Ito yung mga taong nagbibigay ng information nang hindi sila nakikilala. Example, sa phone call. May tumawag. Sa phone call yung ginamit nila kasi nga para anonymous. Hindi sila makikilala o marireveal. Tatawag sila sa police. Hello, Sergeant. May nangyaring ganito, ganyan. Tapos, after nun, papatay na yung tawag. That's it. Nagbigay lang ng information. Walang revealing ng identity. Ganun lang. Okay. Example lang is phone call. Next is rival elimination informant. Offers information to eliminate a competitor or adversary. So, ito naman yung nagbibigay ng info para ma-eliminate yung kalaban niya or ang ganun, kalaban o kaaway. For example, sa gang. Okay. Ano ba nito yung gang? Ikaw ay part ng gang A, tapos yung kalaban mo ay part ng gang B. Si gang A, alam niya na mayroong illegal lang ginagawa yung gang B. So, ang gagawin ni gang A, magsusumbong siya sa police tungkol sa illegal na tinatrabaho ni gang B para ma-eliminate si gang B at sila lang ang maging kumbaga maging number 1 gang sa lugar na yun. Ganun yun. Eliminate competitor. Okay, number 3, false informant. Deliberately provides misleading or inaccurate information. Yun lang yun. Misleading information. So, sila yung mga ano lang. Ano ba tawag dito? Haka-haka. Kumbaga, para lang mapansin, ginagawa nila yun. False informant. Wala, may masabi lang. So, ayan. So, may masabi lang sila. Pero, wala lang, papapansin sila. Ganun. Number 4, frightened informant. Offers information out of fear of retribution or legal consequences. Ito naman yung ibibigay ng information dahil natatakot na sila. Nagbibigay ng info sa police dahil natakot na sa posibleng mangyari sa kanila, sa kanya o sa pamilya niya. Magsasalita na siya for their own safety. Siya si frightened informant. Number 5 is self-aggrandizing informant. Ito yung nagbibigay ng info para mapansin. Ito siya. Yung papansin lang. So, hindi naman siya false. Okay, magkaiba si false informant sa self-aggrandizing informant. Okay? Kapag false informant, misleading or inaccurate information. Kapag self-aggrandizing informant, ito yung para lang maboost yung ego nila. Ganda yan. Nagbibigay sila ng info para mapansin sila, para mapagtuunan sila ng attention to boost their ego. Okay. Sila yun.
Number 6, confidential informant. Ito naman yung nagbibigay ng info sa police regularly. Pero ang kanilang identity ay magiging confidential. Halimbawa nito, ito yung mga nasa TV. Example sa Soko. Pag meron silang ni-interview na tao, naka-blurred. So sila yun. Confidential informant. Naka-blurred tapos pag gumalaw, ay, mawawala yung blurred. Nawawala yung edit. So ganun. Ganun yun. Pero hindi. Confidential informant, sila yung nagbibigay ng information. Hidden sila, naka-hide sila regularly. So, gaya nga na sa Soko, kapag mga naka-blurred na mukha o kaya mga dark, na iniiba-iba yung boses, sila yan, confidential informant. Okay, next. Number 7, mercenary informant. Offers information in exchange for money or other material rewards. So, mercenary informant, ito lang yung sabihin natin mukhang pera. Yes, mukhang pera. Sino hindi mukhang pera, di ba? So, ganito lang yan. Bibigay sila information sa isang kondisyon, magbibigay din kayo ng pera sa kanila. Ganun. May nakuha ka sa kanya, may makukuha din siya dapat sa inyo. So, ganun, it's either pera or material na bagay. So, sila yun, mercenary informant. So, sila yun, mercenary informant. 8, double-crosser informant. Betrays both law enforcement and the criminal organization by providing false or misleading information. Ito yung tinatawag natin na balimbing. Pumapagitna. So, pumapagitna siya. Kumbaga, nililito niya lang yung mga otoridad, kasi pati yung criminal organization. Nabibigay siya ng false information or misleading information para nantitrip lang. Ganun. Number 9, woman informant. The most dangerous type of informant. Bakit nga ba siya tinawag na most dangerous type? Female informant who may leverage relationship or social networks to gather intelligence. So, kasi most dangerous type kasi di ba karamihan sa kalalakihan, kahinaan nila is women. Kaya, dun sila nahuhuli sa ganun. Kumbaga, kapag napapol sila, o kaya sa relationship, kapag inaakit sila ng babae na yun, na hindi nila alam na sila, na isa pala yung agent, no? O kaya informant, ayun, din sila mabobo ko. Kalala si 007, si James Bond, yun, ganun na ganun yan. Kaya nahuhuli si James Bond kasi maano siya sa mga babae. Ayun yun. Next, by means of informant and informer, motives naman to. Motives of informant. Meron tayong 4. Number 1 is vanity. Okay, vanity. So, some informants are motivated by the desire for recognition or validation. Ito lang naman yung papansin lang din. Ganun, nagbibigay ng info para mapansin sila. Para ma-validate sila. Ganun yan. So, ba, masabihin sila ng thank you. Parang masarap sa pakiramdam nila na nababalidate sila. Ba, pag sinasabihan ka ng, ang ganda mo naman. Parang ganun. Ganun yung pakiramdam para sa kanila. Number 2 is civic-mindedness. A genuine desire to help law enforcement for the betterment of society. Ito naman yung mga genuine na tao na nagbibigay ng info para makatulong sila sa mga police for the betterment of society. So, sana dumapa yung ganun, no? Mga genuine. Dito ako nagbabasa. Number 3, fear. Informants may be motivated by fear of criminal consequences or personal harm. So, ito din yung tao na nagbibigay ng info kasi takot na siya sa maaring maging consequences kapag hindi pa siya nagsalita.
Okay? Para ma-lessen kung ano man yung consequences niya. Parang ganun. Number 4, repentance. Informant seeking to atone for past involvement in criminal activities. Ito yung nakakonsensya na siya sa kung ano man ang maaaring mangyari. Repentance. The word repent. Pag nabibigyan na siya ng information para gumaan na sa loob niya yun. Nagsisisi na parang ganun. At para kung ano man yung maging sentence niya, mapababa yung sentence niya. Kaya siya umaamin. So, ayan.